Okay guys, magandang araw po at isang maulan na araw sa inyong lahat dyan. Ngayon po ay sasagutin natin ang katanungan kung okay lang po ba na maglagay ng AC input for Zamdon inverter with AC charging at kung okay lang ba siya gamitin pang charge ng battery. Okay, ito pong inverter namin ay AC charging lang po ito, wala po itong hindi po ito hybrid, no. At yung model po ng Zamdon namin is yung old model pa po nila. Bali malalaman natin kung old model ba is kung papansinin niyo dito ay medyo curve yung kanyang edge. At yung battery line naman po ay built-in yung wire sa board. Kasi yung mga bago ngayon meron na silang parang ano diyan contact diyan. Pwede mo siyang palitan ng kahit anong wire kung gusto mo makapal. O ganyan yung mga bago. Tapos sharp yung edge nila, squarish siya kumbaga. Ito kasi yung old model na. Tapos ito sa amin guys is halos 3 months mahigit na to, tong inverter na to. Yung kanyang AC in pala ay always po yung nakakabit. Ayan. Tapos kung may mga gantong panahon na talagang hindi kinaya at sunod-sunod ang ulan at hindi kinaya ng battery, nalobat yung battery, ay ginagamit namin siya for AC charging. At yung capacity nito is hanggang C6. So tingnan natin, ayan, naka C6. So yan yung max capacity for charging nung atin pong Zamdon. So ilan nga ba ang wattage nun kapag ka C6? Dito tayo sa battery guys. Ayan. So halos nasa 400 watts. Actually may karga na kasi itong solar panels, pero kanina halos 360 to 380 watts yung kakayahan ng AC charging na itong 24 volts 1000 watts na toroidal Zamdon inverter. Then po kita naman guys. So ngayon nga nakaabot na siya ng halos 123 Ah, 314 Ah pala to yung battery namin. Ayan. So kanina pa tong umaga nagcha-charge. Ngayon nung oras na mag-alauna na ata. So magdamag siyang nagcha-charge, no. Ayan. Tapos ginagamit ko din pala ito sa generators, genset. Bali minsan yung input niya is generator, so paiba-iba yung frequency. Ngayon kasi yung frequency nito is talagang sarado na 60 Hz. Dun kasi sa genset medyo bumababa na 57, 58. Tapos minsan nga parang patay sindi kasi minsan nagkaka-problema sa genset. Yung AC input niya hindi stable. So kailangan pa i-adjust yung genset para mag-stable siya, no. Kaya sa palagay ko, guys, yung AC input naman is okay naman siya sa Zamdon. Kahit palagi yan nakasaksak, okay lang siya. Baka may problema lang siguro sa iba na nag-over voltage. Kaya ang ginagawa namin is meron kaming SPD dito. May SPD ako for AC in. Para naman kapag tumaas bigla yung voltage galing sa AC in, either sa grid or sa genset, mapaprotektahan niya po si Zamdon inverter. So yung mga sabi-sabi guys, so far kuno tayo. So far guys, okay lang naman siya na may AC in with AC charging. Kahit pa max capacity niya yung AC charging mo, okay lang siya. Pero talagang siguro hindi occasional lang na mag-charge ka kung talagang low bat na yung battery. Kasi ito ginagamit ko lang yung AC in. Nakakabit na yan palagi dyan, pero nagagamit lang yung AC in kapag hindi pa fully charged yung battery, tapos na low bat yung battery. Automatic siya nag-AC, transfer. Ngayon lang talaga guys na nag-AC mode ako, fully AC mode, tapos with charging. Kasi nga, talagang low bat yung battery, hindi mo magagamit. At minsan nawawala yung grid, kaya kailangan ko maghanda para sa mayang gabi, para meron pa kaming karga na charge galing sa battery. Kaya ganun, nagagamit talaga yung AC. Paminsan-minsan lang to guys, kasi siguro sa isang buwan halos isang beses, o minsan hindi. So, paminsan-minsan lang nagcha-charge, pero always pong nakakabit si AC in para po
seamless yung switching niya kapag ka nalobat si battery. Okay? Yun lamang po.